Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 25 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas. Ang magandang balita ayon kay Lucas. Guys, alam nyo, ngayon ko naisip kung bakit hindi tayo nakakatulog noong Monday. Ang akala ko, yung plano lang na kinabukasan is tayo. Hindi ba lagi kong sinasabi sa inyo na may pagbabago sa pagbablog natin kung anong oras kasi depende sa pupunta natin. Na-postpone yun. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog. Kapatid ko pala yung nawala. Minsan talaga hindi mo talaga masabi ang buhay ng tao. No? Kaya nga minsan disadvantage yung nasa malayo tayo nagtatrabaho, nasa ibang bansa tayo nagtatrabaho kasi oras na kailangan tayo ng pamilya natin, napakalayo natin. Tapos sa oras ng pagkawala natin, hindi rin tayo basta-basta mapupunta ng pamilya natin kasi malayo tayo. So, ay Father God, Allah, kayo na po bahala sa kapatid ko. Nawa, padayon lang siya. Kasi siya guys, Muslim kasi ang kapatid ko. So, magkaiba man tayo ng tinatawag, pero pareho yan. Kay Father God pa rin ang pupuntahan natin. Pero, padayon lang dong. Mahal na mahal ka talaga namin. Kahit hindi tayo nakikita. Matagal na. Pero, lagi kang nasa puso namin. So, padayon lang kay Allah, padayon lang kay Father God. So, dito na tayo sa ang magandang balita ayon kay Lucas. Lagi kong sinasabi sa inyo guys, basahin nyo yung panimula. Kasi para maintindihan natin yung pinakabuod pa. Lucas, panimula, ipinapakilala ng magandang balita ayon kay Lucas na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan. Ayon sa aklat ni Lucas, si Jesus ay hinirang ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Chapter 4 verse 18 to 19. Kaya't kapansin-pansin na sa aklat na ito ipinahayag ang matinding malasakit ng Diyos para sa kanila sa ganitong paraan, lalong nabigyan diin ng may akda ang kahalagaan ng magandang balita para sa mga mahihirap at naaapi. Nangingibabaw din sa aklat na ito ang kagalakan lalong-lalo na sa mga unang kabanata na nagsasalaysay tungkol sa kapanganakan ni Jesus at sa mga huling kabanata na nagsasalaysay naman tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang sumulat ng aklat na ito ay siya ring sumulat ng aklat ng mga gawa na naglalahad naman ng paglago at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano matapos umakyat sa langit si Jesus. Dito lamang sa aklat na ito, matatagpo at ang mga salaysay tulad ng pagpupuri ng mga anghel at ang pagdalaw ng mga pastol nang ipanganak si Jesus, ang salaysay tungkol sa batang si Jesus sa loob ng templo, ang mga talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano at sa anak na naligaw ng landas. Binigyan din ng matinding diin sa aklat na ito ang kahalagahan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Espiritu, ang bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa ministeryo ni Jesus at ang pagpapatawad ng Diyos sa mga makasalanan. Kapansin-pansin sa aklat na ito ang kakaibang pagpapahalaga ng may akda para sa mga mahihirap at inaapi. Ipinapakita nito na si Jesus ay naglaan ng kakaibang pakikitungo at pagmamahal para sa kanila. Nilalaman, Panimula, chapter 1, verse 1 to 4, ang kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo at ni Jesus, chapter 1, verse 5 to chapter 2, verse 52,
Ang paglilingkod ni Juan na tagapagbautismo, chapter 3 verse 1 to 20. Ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus, chapter 3 verse 21 to chapter 4 verse 13. Ang paglilingkod ni Jesus sa Galilea, chapter 4 verse 14 to chapter 9 verse 50. Mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, chapter 9 verse 51 to chapter 19 verse 27. Ang huling linggo sa buhay ni Jesus, chapter 19 verse 28 to chapter 23 verse 56. Ang muling pagkabuhay, mga pagpapakita at pag-akyat ni Jesus sa langit, chapter 24 verse 1 to verse 53. So, ibig sabihin guys, hanggang chapter 24 ang aklat ng Lucas. Okay. Lucas chapter 1, paghahandog. Lucas chapter 1 verse 1, kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Chapter 2, ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Verse 3, kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo. Verse 4, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Ang pahayag tungkol sa pagsilang ni Juan na tagapagbautismo. Lucas chapter 1 verse 5, noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudiyo buhat sa grupo ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Verse 6, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Verse 7, wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Verse 8, isang araw nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Verse 9, nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Verse 10, habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nanalangin. Verse 11, doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar, sunugan ng insenso. Verse 12, nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Verse 13, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Kahit baog guys nagkakaanak sa panahon pagkaginusto ni Father God. Verse 14, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Verse 15, sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Verse 16, sa pamamagitan niya maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Verse 17, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Verse 18, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Verse 19, sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Verse 20, ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi, hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Verse 24, samantala naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Verse 22, paglabas niya hindi na siya makapagsalita, kaya't mga sinyas na lamang ang ginagamit niya na pag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Verse 23, nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Verse 24 guys.
Hindi na nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Verse 25, sinabi ni Elizabeth, "Ngayon kinahabagan ako ng Panginoon, ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Lucas chapter 1 verse 26, ng ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang verse 27, isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati itong, "Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Verse 29, naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Verse 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang, verse 33, maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan. Verse 34, paano po mangyayari ito gayong ako isang berhen? At tanong ni Maria. Verse 35, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. Verse 36, hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog, gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya matanda na. Verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lucas chapter 1 verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Lucas chapter 1 verse 39 to 40, makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bundokin sa Judea sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elizabeth. Verse 41, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Verse 42, napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Verse 43, sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Verse 44, sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Verse 45, mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. Lucas chapter 1 verse 46, pasensya na guys, nagmamadali na tayo at nalagpas-lagpas na tayo sa oras. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. Lucas chapter 1 verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Verse 47, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Verse 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong mapalad. Verse 49, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya ay banal. Verse 50, ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Verse 51, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Verse 52, tinanggal sa kanilang kluklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Verse 53, pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Verse 54, tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang kahabagan. Verse 55, tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Verse 56, tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. Lucas chapter 57 na tayo. Isinilang si Juan na tagapagbautismo. Lucas chapter 1 verse 57, dumating ang oras ng
panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Verse 58, tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya ay pinagpala ng Panginoon. Verse 59, makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Verse 60, ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Verse 61, subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Tugon nila. Verse 62, sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Verse 63, humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya, namangha ang lahat. Verse 64, noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Verse 65, natakot ang lahat ng tagaroon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Verse 66, pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Ang awit ni Zacarias. Lucas chapter 1 verse 67, si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Verse 68, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Verse 69, nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Verse 70, ito ay ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Verse 71, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa mga kamay ng lahat ng napupot sa atin. Verse 72, ipinangako niyang kahahabagan ang ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Lucas chapter 1 verse 73, ipinangako niya sa ating ninunong si Abraham. Verse 74, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo makapaglingkod sa kanya ng walang takot. Verse 75, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Verse 76, ikaw anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Verse 77, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Verse 78, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Lucas chapter 1 verse 79, tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatumbayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lucas chapter 1 verse 80, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya ay nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel. Bukas na itong chapter 2 guys. Bye everyone. God bless.